ginawa ni Mayor Magalong, Mayor Isko, Mayor Vico at 52 na local officials na nagsanib puwersa para itulak si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang planong pagbuo ng isang napakatindi na sangay ng gobyerno, at ang ilalagay dito ay walang iba kundi si General Torre. Ang tanong, hindi pala DILG at hindi rin DPWH. Ano itong bagong sangay para lang kay General Torre? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Lahat na makakalap ninyong dokumento, lahat na makakalap ninyong mga facts, data, ibigay na agad sa Pangulo. Katulad ng sinasabi nga ni Mayor Magalong. Eksklusibong balita. Mayor Magalong, Mayor Isko, Mayor Vico at 52 local officials nagsanib puwersa. Pero para kanino? Alam mo ba kung gaano kabigat ang isang listahan? Isang listahan na kayang magpagalit ng Pangulo, magpayanig ng gobyerno at magbigay daan sa isang bagong sangay na hindi pa naririnig ng karamihan. Pero teka, bakit may mga mayor na biglang nagsama-sama? At bakit si General Torre III ang nasa gitna ng lahat ng ito? Ang tanong, totoo ba? Ang simula ng pagyanig. Noong una, akala ng marami simpleng issue lang na flood control project sa Baguio at Benguet. Pero nang ipakita ni Mayor Benjamin Magalong ang mga dokumento kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., biglang nag-iba ang ihip ng hangin. May presyo dito, may kontraktor doon, pero ang mas malala, may pangalan ng mga politiko na sangkot. Pero nang makita ito ni Pangulong Bongbong Marcos, naggalit umano siya. Hindi ito simpleng korupsyon lang, ito'y organized crime. Nagsumite ng ebidensya si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa overprice umanong flood control projects. Nagulat ang Pangulo sa pinakita niyang mga dokumento. Laman nito mga presyo, disenyo at litrato ng mga questionable umanong flood control projects. Ang nabuong alyansa. Habang lumalabas ang mga anomalya, hindi na nahimik sina Mayor Isko, Mayor Vico at 52 pang local officials, kaya't nabuo ang Mayors for Good Governance o M4GG. Hindi lang ito papel o pirma, ito'y hamon. Ibigay ang lahat ng detalye ng proyekto, ilabas ang mga kontraktor, ilantad ang mga kasabwat. Therefore, nagsanib puwersa sila hindi para sumikat, kundi para buwagin ang sistemang matagal nang nagkukubli. Pero sino ang pinagluluto? Dito na papasok ang pinakamalaking palaisipan. Sa gitna ng kaguluhan, isang pangalan ang biglang sumulpot, General Nicolas Torre III. Ayon mismo sa Malacanang, may bagong posisyon na inaalok para kay Torre, at tila hindi DILG at hindi rin DPWH, kundi isang espesyal na sangay na tila ginawa lang na siya lang ang kwalipikado. Pero bakit siya at bakit ngayon? Dito na papasok ang papel ni Mayor Magalong na tila dahil sa kanyang pagsusumite ng mabibigat na ebidensya, kaya't lumakas ang loob ng Pangulo na magbuo ng isang independent commission, isang komisyon na walang kinikilingan, isang sangay na magbabantay ng proyektong bilyon-bilyon ang pondo, at dito papasok si General Torre. Pero kung si Torre ay itatalaga dito, ibig bang sabihin siya ang magiging mukha ng bagong anti-corruption arm ng gobyerno, o siya ang magiging sandata ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga bigating opisyal na posibleng madamay? Sa ngayon, wala pang nilalabas na detalye ang palasyo, pero malinaw ang pahiwatig. May malaking crackdown na magaganap, may mga pangalan na babagsak, at may mga general na posibleng maging simbolo ng bagong yugto ng gobyerno. Therefore, kung totoo nga dahil kay Mayor Magalong kahit mapopromote si General Torre, isang bagay ang malinaw, hindi lang ito laban ng kontra-korupsyon, ito'y laban para sa kinabukasan ng gobyerno mismo. Ang tanong ngayon, handa ba ang mga politiko na mabunyag o si General Torre na ang magiging bagong mukha ng reforma? Pero sa akin, so far as I'm concerned, hintayin na lang siguro natin kung anong resulta ng kanilang investigasyon. Kung talaga bang nag-iimbestiga sila o kaya nagtatakipan lang sila. Sa lahat ng laban kontra katiwalian, may mga dokumento, may mga listahan, may mga pangalan, may mga mayor na nagsanib
may general na itatalaga. Pero kahit gaano kahusay ang plano ng tao, laging may kulang. Kaya't tanong, sino ba talaga ang may kakayahang magpatupad ng pinakamalinis na pamamahala? Ang sagot ay hindi lang nakasalalay sa Malacanang o sa bagong sangay ng gobyerno. Therefore, ang tunay na best governance ay makikita sa pamumuno ng ating Panginoon Jesucristo. Isaiah 9 verse 6, the government will be upon his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Hindi ito simpleng pangako ng gobyerno sa lupa. Ito'y patunay na ang tunay na hustisya, kapayapaan at katapatan ay matatagpuan lamang sa pamumuno ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga naman kaibigan, ito ang aplikasyon sa usaping gobyerno. Si Mayor Magalong at iba pang opisyal ay nagsusumikap para sa transparency. Si General Torre ay maaaring gamitin bilang instrumento para sa reforma. Pero kung walang takot sa Diyos, ang pinakamagandang sistema man ay pabagsak. Therefore, ang pinakaugat ng tunay na pagbabago ay hindi lang nasa papel, hindi lang sa komisyon, kundi sa puso ng tao na nagpasakop sa ating Panginoon Yesus. At ito ang pagwawakas na pagninilay. Kung ang gobyerno ng tao ay madalas sumasablay, tandaan natin ang gobyerno ng ating Panginoon Yesus ay hindi natitinag, walang anomalya, walang kickback, walang kasabwat. Siya ang hari ng mga hari at ang tunay na best governance. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo na ang tunay na best governance ay matatagpuan lamang namin kung ang aming Panginoon Yesus ang magiging sentro ng aming pong buhay. Panginoon, kayo po ang hari ng mga hari. Kayo po ang nakakaalam ng pinakamainam na pagpapatupad ng maayos na bayan. Panginoon, ang iyo pong bayan ay nais po namin magpasakop. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging mabuting mamamayan, hindi lamang sa lupa, kundi sa langit na bayan. Patnubayan niyo rin po ang aming gobyerno, patnubayan niyo po ang aming bayan, ang aming mga leaders, at nawa Panginoon, lahat po kami ay magpasakop sa iyong kalooban. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyong pong kabutihan sa amin, at salamat po sa pangako ng aming Panginoon Jesucristo na hindi niyo po kami papabayaan magpakailanman. Salamat po, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagtinig ng aming mga panalangin. At salamat po sa aming Panginoon Jesucristo na siyang nabayubay sa krus upang kami po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro nito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.